Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, kids. At maraming salamat po sa lahat ng children's ministry. Punta po kayo sa ating Facebook page para makita nyo po kung anong ginawa ng Panginoon. Actually, pictures lang po yun. Pero kung nandito po kayo doon sa 3-day Vacation Bible School, talaga pong sobra na-miss ka namin, Brother Angelo doon. Next VBS, kasama natin si Brother Angelo. Alam nyo po, grabe pong ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan, maging sa ating mga kabataan. Napakadami po nila. Salamat po, syempre, kila Brother Mulong sa naging sasakyan po nila. Sila pong nanggamit para makapapunta ang mga bata from Manuyo. So maraming salamat po. Pagpalain po kayo ni Lord. Sa lahat ng sponsors, yan, sa lahat po ng teachers and volunteers in behalf of Pastor Noel, Pastora Michelle, at higit sa lahat po, I'm sure it is the Lord who sees everyone kasi siya naman po talaga ang merong layunin sa bagay na ito para sa ating mga kabataan. Yung kanina po na nag-perform dito, konti lang po yun, hindi po yun yung kabuuan ng mga bata. Yan po punong-puno po tong ating simbahan nung 3 araw na yon. At hindi po natin, alam niyo po, kami ni Brother Yan, nakapagkwentuhan po kami doon sa Children's Bible School. Si Brother Yan po ay produkto din ng Children's Bible School. Yan. Yung pastor din po namin dati, produkto din po ng Children's Bible School. Doon po sila kinausap ng Panginoon. So, nananalangin po, ipanalangin at patuloy po nating ipanalangin ng mga batang ito na patuloy pong mangusap ang Panginoon sa kanila. At yung binhi na nilagay ni Lord sa puso nila, talagang magbunga at hindi lamang po sila po ang gamitin ng Panginoon sa kanilang mga tahanan. Amen? Yan. And let us continue to pray for the good news, ang location po ng ating mga kabataan sa mga susunod na araw. Amen? Yan, kasi syempre po maliit po yung ating office dito. So, ngayong umaga din pong ito, sino pong nakapag-Facebook na kaninang umaga? Walang bumabanggit eh. Yan, kasi surprise. Kasi po, today is a very special day para po sa ating lahat na nandirito. Ngayong araw po na to ang kapanganakan ng ating senior pastor, Pastor Noel Abuda. Yan, surprise! Ito na yung portion na yun. So, bago po ang lahat, syempre po, our church, our family here in Christ Life Church would like to greet our senior pastor, Pastor Noel, na nasa Canada po ngayon. We really miss you and we love you and di po kayo nakakalimutan dito sa aming lugar dahil ang mga salita po ng Panginoon na ikaw po ang naging vessel sa amin. Lagi po naming naaalala. Yan, ang mga turo po ng Panginoon sa pamamagitan ng isang lalaking ginamit niya na kung saan talagang mula kabataan tinawag ng Panginoon and ever since ang kanyang pong pusong maglingkod ay grabe po. Alam niyo po si Pastor Noel, napaka-humble, sobrang mababang puso na servant of God. Never ko po siya nakita na pinaglingkuran. Sa totoo po, kahit sa aming pamilya, pag kami po magkakasama, siya po'y magtitimpla ng coffee para sa amin. Ganun po ang puso ni Pastor Noel. And kids sa lahat, more than dun sa bubusugin kanya sa kung ano yung meron sa kanilang ref pag dumalaw o pag pumunta siya sa amin, is bubusugin kanya talaga ng salita ng Panginoon. Alam mo yung konting sandali na makatabi kanya, hindi pwedeng hindi kanya masalinan ng buhay ng Panginoon na nasa sa kanya. Kaya alam kong merong ginagawa ang Panginoon sa kanila, tumawid man sila ng napakadaming karagatan. Yan, gusto sana nating puntahan mamaya, no? Sinong sasama? Yan. Malayo man si Pastor Noel, pero ang spirito po nating magkakapatid ay nakadikit sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy po natin silang ipanalangin. Ganun din po, syempre, gusto kong tawagin ang aking 2 brothers here to give a message. And ang ating surprise banner, isa pong happy birthday, Ate Mika. Tada! Message. Akala ko, happy birthday to you. Magme-message pala muna. Pastor Noel,
happy birthday po. Isa ka pong inspirasyon sa buhay namin. Personally, lalo na po sa akin when I ask God to lead me to a pastor that is truly a man of God. So, ikaw po yung binigay sa akin ng Panginoon at naniniwala po ako na ikaw nga po ay tunay na lingkod ng Diyos. At sa pamamagitan, sa ano lang po to, hindi po ako naiiyakan. Medyo may ano-ano lang po yung alalamunan ko. Hindi po ako naiiyak, hindi po ako iyakin. And dahil sa pamamagitan niyo po, mas nagkaroon ako ng malalim na pagkakaunawa kung gaano kabuti at kung gaano mapagmahal ang Diyos. Mas nagkaroon po ako ng malalim na pagkaunawa sa grasya ng Diyos. And you truly represent ang buhay ni Kristo sa buhay niyo po. And I know na patuloy kanyang pinagpapala. At alam ko pong ang kabutihan po na meron ka ay ang nanggagaling po ito sa Panginoong Jesus. So, salamat po sa buhay mo. Alam ko po, lahat po kami nang nandito ay ikaw po ay ang inspirasyon namin. Lalong-lalo na po sa gawain. So, hindi ka po napapagod, hindi ka po nagsasawa na i-share ang magandang balita dahil alam ko po na ito na po yung kagalakan mo. At maraming salamat po sa buhay mo. Dahil po sa inyo, ako at aking buong sambahayan ngayon ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoong Jesus at nakilala ang tunay na Panginoon. Salamat po, Pastor Noel. Yun po, Pastor Noel. Nagpapasalamat. Happy birthday po, Pastor Noel. Una, nagpapasalamat ako sa buhay ng Panginoon na nasa buhay mo po. Remember, nung unang na-meet ko si Pastor Noel back, totoo yung sabi ni Ate Jane, si Pastor Noel is hindi talaga siya yung paglilingkuran mo siya. Hindi siya ganun type na tao. Naalala ko nung first time namin pumunta sa bahay nila, galing tayo ng fellowship. Takot na takot kami sa aso nila. Sobrang tao. Tapos, totoo po yun na pag nakasama niyo po talaga si Pastor Noel, unang-una niyang i-offer talaga kape. Paborito po naming fellowship ang pagkakape. At salamat sa Panginoon, salamat sa buhay ni Pastor Noel sa amin. Sobrang sa paglilingkod po namin, sobrang yung inspirasyon po namin si Pastor Noel kung gaano siya kababang loob na naglilingkod at kung paano niya talaga nire-represent yung pagiging ama sa amin po. Alam ko sa atin, alam ko lahat tayo may experience sa pakikipagrelasyon natin sa senior pastor natin. Isang laging nare-remind sa akin pag naalala ko si Pastor Noel is kung paano talaga niya hinubog yung pagkakilala namin sa Panginoon sa pamamagitan ng turo ng grasya. Talagang sobrang, alam mo yun, nag-transform yung faith, nag-transform yung paniniwala namin, nag-transform yung relationship namin towards God. Sa simula nung inopen ni Pastor Noel sa amin yung turo ng grasya, at sobrang pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon dahil si Pastor Noel ginamit ng Panginoon para mapadala sa amin yung napakagandang balita ng Panginoon ng grasya niya. Happy birthday, Pastor. Happy birthday po, Pastor Noel. Thank you, Lord. So, from all of us here in Christ Life Church family. Okay, kakantahan po natin si Pastor Noel. Go, Mimi! Love you po and we miss you. Yan. So, maraming salamat sa Panginoon. So, patuloy po nating isama si Pastor Noel. Yan. Mamaya pwede po tayo mag-picture dyan. Yan. So, patuloy po natin silang isama sa ating panalangin. Sila po ni Pastora Michelle. Alam ko po na merong reason kung bakit po sila nandoon. Maging sa atin dito na talagang grabe din po ang ginawa ni Lord sa atin. Kaya lahat po ng bagay ay merong dahilan at purpose. Kailangan lang po nating magtiwalang lahat. Amen? Ayan. So, for this morning, handa na po ba tayo na pagsaluhan ng salita ng Panginoon? Amen. Ayan. So, this is the message of the Lord this morning, and I just continue to pray na talagang ang binhi na to na nais din ng Panginoon na marinig, malaman ng bawat isa sa atin na nandirito ay talagang magbunga din sa ating buhay at talagang mag-transform
Hindi lang po natin basta marinig, pero mag-transform ng buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, naalala ko ang mga bagong nabaptize sa mensahe na to. So, panalangin ko po na talagang ang bawat isa sa atin ay marinig. So, ang ating pong message for this morning is renewing our minds in Christ. Yan, ang pagkakaroon ng pagbabago ng ating isipan patungo sa isipan ng Panginoong Jesus. So, ano bang iniisip mo ngayon? Yun ang unang tanong. What are you thinking about this morning? So, hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Romans 12 verse 2. Sabi dito sa Romans 12 verse 2, we need to be transformed by the renewing of our mind so that we may know what is the will of God, that which is good and well-pleasing and perfect. Sa Tagalog po ang sabi, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, yun po ang ating salita ng Panginoon. Pinapaalalahanan po tayo sa Romans 12 verse 2 na magkaroon ng transformation. Huwag umayon sa pamamaraan ng mundo. Paano daw po? Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Yan. Sabihin nga po natin, pagbabago ng ating isipan. Para saan po? Upang malaman po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Minsan dumadating tayo doon sa mga decision sa buhay natin, di natin alam ano bang kalooban ng Panginoon dito. So aalamin po natin ano po ba ang inilagay ng Panginoon sa ating isipan. Yan. So last Sunday po ang tinuro po sa atin ni Brother Martin is spirit-led life. That is the transformed life. So, transformation, sabi ng salita ng Panginoon, hindi ba? Magkaroon ng, for us to be transformed by the renewing of the mind. For us to have transformation, yung tinuro sa atin ni Brother Martin, to be led by the Spirit. Pag sinabi po nating magkaroon tayo ng transformation papunta saan? Papunta sa wangis, sa itsura ng Panginoon. Yun po yung pinakalayunin ni Lord sa atin for us to be Christ-like. Yung sobra-sobrang pagmamahal na bumabalon sa bawat isa sa atin. Kasi yun po ang Panginoon. For us to have a Christ-like character, tignan mo nga yung katabi mo, wangis na ba ng Panginoon ang nakikita mo dyan? Yan. Layunin yan ni Lord. Yan. Sabi nga ni Pastor Noel, lagi niyang tinuturo to sa atin, na isa sa lagi ko naaalala, napaka-imposibleng ipamuhay ang buhay ng Panginoong Jesus. Hindi lang siya basta mahirap, napaka-imposible. Yan ay kung gagawin mo sa sarili mong lakas, pipilitin mo sa sarili mong maging katulad at kawangis ng Panginoon, imposible pong mangyari yan. Pero sa atin pong pagpapakumbaba at pagyakap sa buhay ng Panginoon at pagkakaroon ng pagbabago ng ating pag-iisip, masisimulan po natin ang ating lakad at journey patungo sa napakagandang wangis ng Panginoon. Na kung saan minsan may isang araw lalapit sa atin, alam mo si Jesus nang nakikita ko sa'yo. Yan. Parang nagliliwanag ka ngayon, bro. Yan. Diba? So, hindi po imposible yan kung magkakaroon tayo ng humility at ng pagbabago ng ating isipan. So, anong sabi po dito? Sa paanong paraan? By the renewing of the mind, pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Alam niyo po, napaka-importante po ng isipan ng isang tao. Ano po yung mga nakaimbak na salita, mga nakaimbak na paniniwala na nasa isipan natin. So, ang bilin sa atin ni Lord from the old things, dun sa mga lumang kaisipan, katuruan na pinanghahawakan natin, sabi ng Panginoon, para magkaroon ng tunay na pagbabago ang buhay mo, maging kawangis ng Panginoon, kalugod-lugod sa Kanya, kailangan mong magkaroon ng bagong pag-iisip. Nabanggit ko po, very powerful ang mind. Kasi kung ano po ang ating iniisip, yun po ang ating ginagawa. Kung ano po yung ating iniisip, yun po ang ating nagiging paniniwala sa buhay.
hanggang what we believe in, we become. Sabihin mo po nga natin, what we believe, we become. Yan. What we believe, we become. Pwede sabay-sabay. Again, 1, 2, 3. We become. Yan. What we believe, we do. Kung ano pong ating pinaniniwalaan, yun po ang ating ginagawa. Yan. Kaya meron pong paalala si Bishop na naalala ko. Sabi niya, maging mapagbantay kayo sa lahat ng katuruan. Mga impormasyon o filosofiya, ideology, napakadami na po niyan sa internet na inyong pinakikinggan, pinapanood o tinatanggap sa inyong buhay. Bakit? Kasi po, right teaching will bring us to right believing and then will bring us to right living. Yan. Ang totoo o ang tamang tinatanggap po natin, ang tamang katuruan o katotohanan, magbubunga po yan ng tamang paniniwala. At ang tamang paniniwala ay magbubunga ng tamang buhay. Isang buhay po na nakalulugod sa Panginoon, kasiyasiya sa Panginoon at nakalulugod at kasiyasiya sa mga kasama po natin. Yan. Kaya napaka-importante po maging mapanuri din tayo sa ating mga binabasa at pinapanood. Kasi kahit po mga salita ng Panginoon, the enemy twist it para po malinlang ang mga tao. Yan. So let's just stick to the gospel of grace. Let's just stick to the gospel of Jesus Christ for all of us. So, example ko po, yung kung ano yung lagi-lagi nating iniisip, what we feed our minds, we become. At kung ano yung iniisip natin, very powerful tool ang ating mind eh. Kasi what we think, yun na yung gagawin natin. Bakit po merong salitang nabudol na naman ako? Sa TikTok, Shopee, Lazada, may bago na Temu. Yan. Nabudol ako doon. Yan. Bakit po merong salitang nabudol? Kasi while you're watching, may mga dumadaan sa FYP mo na paulit-ulit. Pampapayat. Pampaganda. Alam niya, paulit-ulit hanggang sa, galing pa naman yung affiliate. No? Ang galing ng affiliate pag, oo nga, ang gumanda, pumuti. Alam mo po yung mga ganun. So ikaw naman, add to cart. Di mo ba? Kasi yun paulit-ulit mong naiisip. At sa paulit-ulit mong naiisip, ikaw ay naniniwala and the decision comes and then you do. You add to cart. The next day, may tumatawag na sa'yo walang patid sa telepono. Kilala mo na yun eh. O si JNT, si kuya. Di mo sinasagot kasi wala ka namang pambayad. Ayan. Alam na alam. Yan. So, yun po. Kung ano yung finifeed natin sa mind natin, nakikita na lang natin, ginagawa natin, sinasang-ayunan natin, pinaniniwalaan natin, hanggang sa lumalabas sa ating mga actions. Kaya napaka-importante po kung ano po ang ating pinaniniwalaan, ano yung finifeed natin sa mind natin, at ano po yung tinatanggap natin dito sa ating mga puso. So, kasi po, kung ano pong ating pinaniniwalaan, malaking factor din po yan sa ating mga desisyon. Don't you know that every decision that we make daily, maliit man o malaking desisyon, napakalaking kinalaman po ng ating pananampalataya dyan. Napakalaki po ng kinalaman ng ating mga paniniwala na nakaimbak sa ating kaisipan. Kaninang umaga po, bakit po kahit antok na antok kayo, kayo ay gumising na merong masayang puso para maligo at magbihis papunta sa lugar na ito. You can choose to sleep, you can choose to Lord, you have take a rest, but still, you woke up and go here. Bakit po every time na meron tayong nagpapass the basket, kahit yun na lang yung laman ng wallet mo o bulsa mo, Lord, I will give this to you. Bakit po kaya dati, pag sinabing may activity sa church, alam mo yun, talagang now, if there are any activities, you go and you help out. Alam niyo po, bakit po ganon? Bakit po yung mga kapatid natin dito na nag-decide na magpabaptize sila?
Yan, kahit some of their relatives do not approve of it or they don't understand, pero still, Lord, I will say yes to you in baptism. Yan, dahil po yan sa ating mga paniniwala. Bakit po dati masungit ka? Ngayon hindi na. Yan, naalala ko yung patotoo ni Ma'am Nori dati. Kapag pupunta siya sa school, terror, alam nila lahat terror siya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, lahat ay lumalapit na sa Kanya. Amen? Yan. Bakit po dati marami tayong bisyo? Ngayon, 2 na lang. Isa or wala na. Yan. Bakit po? Dahil binago ng Panginoon ang ating paniniwala. Kaninang umaga po, gumising kayo na maaga to go here because alam nyo sa lugar na ito, makakatugpo nyo muli ang Panginoon. Amen? Alam niyo po sa lugar na ito, you will receive again from the Lord. You will be at peace with Him in His presence. At sa lugar na ito, makakapagpasalamat ka sa Kanya sa lahat ng mabuting bagay. Bakit po tayo nagkakaloob? Kasi naniniwala tayo na ang lahat naman po ng meron tayo ay nagmula din kay Lord. Yan. At alam po natin ang ating pinagkakaloob sa Kanya, katulad nating binagong buhay, marami pang buhay ang maaabot para magbago. And third, bakit po tayo nagpabaptize? Kasi alam natin ang pagsunod sa Panginoon ay nakakalugod, nakakasiya sa ating Panginoon na manlilikha. Amen? Yan. So, ano po ang example pa ng pagbabago ng kaisipan sa ating pong patuloy na pakikinig at pagninilay na mga bagong bagay na ating pinaniniwala at pinanghahawakan natin ngayon, nagbago na rin pong ating pagtingin sa paglilingkod. Nabanggit kanina yan ni Brother Yan, nagpasalamat siya kay Pastor Noel patungkol sa Gospel of Grace. Bakit? Dati pag naglilingkod tayo, parang hirap na hirap tayong i-please ang Panginoon. Yung dumadating ka sa parang nababurnout ka, but parang ang hirap i-please ni Lord. O kaya naiisip natin, laging galit si Lord. Natatakot ka na lagi kang maparusahan ng Panginoon. Pero ngayon, naunawaan na natin na mahal pala tayo ni Lord, no? Na wala palang masamang bagay na ninais niya para sa atin para pahirapan niya tayo. Bagkus nga tayo lahat ay iniligtas at pinagpala na ng Panginoon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Yan. Kung meron kang paniniwalaan sa buhay mo, hindi yung mahal na mahal ka ng boyfriend mo o ng asawa mo. Joke. Mapapaisip ka, mahal na mahal ka ni Lord. Doon ka magkakaroon ng kapayapaan at confidence na merong nagmamahal sa'yo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Yan. Kaya nagkakaroon tayo, dati natatakot tayo sa Lord, Lord, di ko to nagawa, sure niyan, bukas may mangyayari sa akin. Alam niyo po yung mga ganong kaisipan. Ako, I was like that before. When something, pag may nangyari, shucks, ano kayang nagawa kong mali? Parang ganon. Ngayon, hindi na. Naunawaan na natin, some things happen because of the consequences of what we do. O kaya talagang nangyari yan lang. Pero sabi rin ng salita ng Panginoon, ang lahat ng nangyayari ay para sa ating ikabubuti. Yan. And next, sino dito ang dati ay ma-pity party? Self-pity. Kung saan, kawawa naman ako. Yan. Walang nagmamahal sa akin. Ganyan po ako before. Dati lang. Medyo malayo na rin pong panahon yon. Pero may pagkaganon po ako before. Pero naunawaan ko na walang dapat ikapag self-pity kasi the Lord has given me everything. Kung ipinagkaloob na ni Lord ang buhay niya mismo, ano pang bagay ang hindi sa akin idinagdag ng Lord? Alam niyo po, naalala ko po si Kaki dito. Talaga pong ang mga patutuo natin, alam niyo, yung mga sinasabi natin na kabutihan ng Panginoon, tumatatak po sa isipan ng mga tao. Kaya wag po natin yung itago lang sa ating sarili. Yan. Next Sunday, excited po ako sa mga magpapatutuo sa atin. Naalala niyo po yung patutuo nila patungkol sa plastic cover? Yung magpapasukan na si Marion at kailangan nila ng pambalot ng libro. Hanggang sa naiiyak na si Sister Kaki sa pagpapasalamat sa Panginoon dahil may isang plastic cover na nakatago sa kanilang aparador. Plastic cover lamang po yun.
Pero pag nagkaroon ka na ng shift, pagbabago ng isipan, kahit sa maliliit na bagay na yon, mararamdaman mo na ang pag-ibig ng Panginoon. And grabe po, kasi hindi lang from that plastic cover, kahapon po graduate na si Marion. Oh, praise God. Congratulations po, brother, kay Kuya Marion at kay Ate Dani, sa lahat po na mga graduate dito. So makikita niyo pong pag-ibig ng Panginoon. Wala pong from before kung babalikan natin sa araw-araw ng ating buhay. If our minds will only shift to the good things that the Lord continue to give us, talaga pong mahal na mahal tayo ni Lord. Andito po si Papa Roger, Brother Roger. He is already healed, a successful operation. Yan po ay pagmamahal ng Panginoon. I'm truly blessed to see him. Kasama lang po natin siya last time. Pinanalangin po natin siya bago ng kanyang operation. And thanks be to God, he is already here with us this Sunday. Amen? Grabe po, salamat po. Pagmamahal po yan ni Lord. If we will only shift our mind to the goodness of the Lord from before to the new mind that the Lord wants us to have, the mind of Christ. So, paano po natin malalaman na nagkakaroon na tayo ng pagbabago o renewed mind? Sister Jean, ano ba yung renewed mind na maaring meron na po tayo yan. I'm sure all of us already have this. Pero ito po ay isang proseso. Number 1, a renewed mind or the mind of Christ, nakikita na po natin ang ating sarili sa kung paano po tayo nakikita ng Panginoon. Ang lente na po na ginagamit natin sa ating pagtingin sa ating sarili ay hindi na yung lente kung paano natin tinitignan yung sarili natin before. Nakawawa, makasalanan, wala ng pag-asa, hindi na po. A renewed mind or the mind of Christ sees us the way God sees you. Paano niya tayo nakikita? At ano po yun? Tayo ay minamahal na anak ng Diyos. Before we define ourselves sa ating mga experiences, sa ating mga kamalian, sa ating mga trauma sa buhay. Pero ngayon hindi na. I see myself as Sister Jean, minamahal at pinatawad at pinalayang anak ng Diyos. Nagkakasalaman man po tayo, sometimes nadadapa pa din tayo. We are not yet perfect, but still, the Lord has made us perfect in His eyes through Christ Jesus. And that is our confidence, my brothers and sisters. Yan po ang confidence ng bawat isa sa atin. Sometimes nahiya po tayong tumayo, nahiya po tayong pagsigawan ng kabutihan ng Panginoon. Pero hindi naman po yan sa ating sarili. Ang confidence po natin ay kung sino po tayo sa paningin ng ating Ama. Amen? Yan po ang isang renewed mind. Nakikita na natin ang ating sarili ayon sa sinabi ng Panginoon. Pangalawa, meron po tayong buhay. Sa isipan po natin, nabubuhay ang mga salita ng Panginoon. Kung hindi man po tayo punong-puno ng Word of God here, meron po tayong salita ng Panginoon na pinapaalala niya sa atin. Yan. Sino ditong kinakausap ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita araw-araw? Taas ang kamay. Yan. Tayo pong lahat yon. I'm sure lahat kayo. Yung meron kayong mga experiences, as biglang na-recall mo, ayun ang sabi ni Lord. Magkaroon lang ako ng pananampalataya. Hindi lang basta naniniwala, nagtitiwala. Kasi yun ang merong nakakalugod sa Kanya. Amen? So the mind of Christ has the Word of God at meron po tayong salita ng Panginoon at napupuno tayo, napapaalalahanan tayo ng salita ng Panginoon. And pangatlo, naririnig po natin sa ating isipan ang Espiritu Santo. Yan. Paano po ba natin naririnig ang Holy Spirit sa buhay natin? Question. Sister Jean, paano mo maririnig sa isip yun? Di ba dapat sa tenga? So sa isipan po natin naririnig ang banal na Espiritu sa pamamagitan muli ng kanyang mga salita. Yan. Akala po natin nare-recall lang natin, di lang po natin basta nare-recall. It is the Holy Spirit ministering to us the Word of God every time we need it. Yan. Siya pong nagpapaalala sa atin. And number 4, having a renewed mind is a process. Ito po ay proseso.
Kaya po sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon, mas lalo pong nag-uumapaw o nagdediretso ang ating pagbabago ng kaisipan. Let me just say this po, alam ko po nabanggit na po to ni Brother Martin last week. I would just like to say it to you again this morning. Tayo po ay three parts, being with three parts. Yun po yung tayo po ay espiritu, meron po tayong kaluluwa, at nakatira po tayo sa katawan. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, na-transform na po agad ang ating spirit. Yan, na-transform na po agad, kawangis na po agad yan ng Panginoong Jesus. Yan po ang katotohanan. Tignan mo yung katabi mo, ang spirito niyan ay kawangis na ng Panginoong Jesus. But our soul, ano pong part ng ating soul? Our mind, our will, and our emotions. Yan po yung patuloy na binabago natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at sa banal na spirito patungo sa wangis ng Panginoon. So yung ating mind, ating will, and ating emotions. So renewing of the mind. So paano po tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay? Sa pagbabago ng isipan. Yan. Magkakaroon po tayo ng transformation kapag nagbago na po ang ating mga isip. So, since it is a process, paano po ba sa ating lakbayin, sa ating paglakad, in our question walk, ano po ang pwede nating gawin upang patuloy na magbago ang ating isipan? Number one po, syempre, kanino ko pa po binabanggit, ay ang salita ng Panginoon. Word of God. Kung ano yung finifeed natin sa mind natin, we believe and then we become. Yan. Kaya lagi po nating i-feed ang sarili natin ng salita ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng mali, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod niyang Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. So paano daw po maitutuwid ang ating buhay? Kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Yan. So, isa rin po sa naalala ko from Bishop Willie, sabi po niya, di ba sa atin, hindi po sa tagal ng ating pagdalo sa gawain, kung sino po yung nagbibigay ng mabigat na halaga sa salita ng Panginoon, doon po makikita. Siya po ang makakaranas at makakakita ng pagbabago sa kanyang buhay. So every time we are here, talaga pong makinig tayo ng salita ng Panginoon. And when we are home, let's have our personal devotion. Lagi na po yung binabanggit sa atin. Magkaroon po talaga tayo ng oras ng pagninilay, kahit sandali, sa mga salita ng Panginoon. Alam niyo po si Brother Molong sa Baclaran Fellowship, kinakwentuhan niya kami ng Bible habang hindi pa nagsisimula. From Genesis to, ano tayo ngayon, brother? Nehemiah na ba tayo? Ayan. So, napakaganda po na tayo nakakapag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi yan din po ang ating, that's the food of our spirit, the Word of God. So, sa salita ng Panginoon, sa patuloy nating pakikinig, saan po nakakapagbago ang ating pag-iisip. Nare-remind tayo ni Lord, hindi yan nararapat para sa iyo, anak. Anak, hindi yan ang gagawin mo. Ito ang mas mabuti mong gawin. Sabi kanina sa Romans 12 verse 2, diba? So that we will know the perfect will of God. That which is pleasing, that which is good. Kasi yan po yung kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Malalaman po natin yan pag ginagabayan tayo ng salita ng Panginoon. Pangalawa, recognize. First is the Word of God. Second is recognize. Maganda po itong paalala kasi ito po very po siya sa akin, very useful. Totoo po talaga to. Recognize, hindi po lahat ng iniisip mo ay nanggaling sa'yo. This morning, let that truth sink in.
Hindi lahat ng iniisip mo ay nagmula sa'yo. Yan. Ang battlefield po natin dito sa mundo o as Christians, ang battlefield po talaga ay dito sa ating isipan. Yan. Kasi diyan po pinalilipad ng kaaway ang mga kaisipang binibenta niya sa atin. Pag parating tumatambay dyan, may FYP, ang mga kaisipan dyan ng kaaway, minsan nabibili po talaga natin. Yan. Nabibili po talaga natin. Sabi po dito sa Ephesians 6:11 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Tagalogin ko po. Isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Yes, marami po siyang pakana. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. We are not fighting na as in like parang boxing na gamit ang ating physical. Ano na lang yun, resulta na lang yun. Pag uminit na yung ulo mo, pag binili mo na yung sinabi ng kaaway, ayan na makikipagbuntalan ka na. Pero ang una pong labanan na nagsisimula ay ang ating isipan. Diyan po nauuna ang labanan. So sabi, yung enemy naglalagay ng mga lies sa ating isipan, minsan pinibili pa rin po natin. Ngayon palang umaga, sinasabi ko na kapag naisip mo o dumaan sa isip mo na kawawa ka, walang nagmamahal sa'yo, o kaya wala ng pag-asa, hindi yan nagmula sa Panginoon. Yan, that is advertisement ng kaaway na nais niyang bilhin natin. Pero ang sabi na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, siya ay nagtagumpay, kaya tayo ay tagumpay na rin. Yan. Siya ang ating buhay na pag-asa. Paano mo sabihin na wala na akong pag-asa sa buhay na to? Ang Panginoong Hesus ko na buhay namang muli. Siya ang buhay kong pag-asa. Amen? Even the deadliest situation ng buhay natin, imposible po. Alam niyo po nangyari sa akin yan. I would just like to share briefly. Meron pong nangyari sa negosyo namin before na talaga namang akala ko ito na po talaga yung pinakakatapusan. Alam niyo po, months and months I was being tormented sa isip ko. Para po kong baliw. Parang ganun, may pagka. Nauuwi ako sa bahay, dediretso. Nagkataon pa naman po talaga sumabay. Nasira yung ewan ko po kung electric pan namin o aircon namin sa kwarto. Kaya doon po ako sa kwarto ni Marcos, hindi ko po makakalimutan yun. Gabi-gabi, sa couch ako, may sofa po sa kwarto ni Marcos. Doon po ako natutulog. Doon po ako talaga tinotorment ng mga negative thoughts ng kaaway. Na alam niyo po yun na talagang the worst of the worst na isip ko na po. Talagang the worst of the worst. So isipin niyo na po kung ano yung the worst of the worst. Alam niyo po, wala po akong ginawa kundi umiyak at makinig ng replay ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, doon po ako binuhay ni Lord. Sa kanyang mga salita. Yung pag-asa ko po talagang doon ko hinawak. Lord, sabi mo to, kaya itong mangyayari sa akin. Hindi sa sinasabi ng kaaway. Amen? And I thank God, 21, 22, 23, 24, 5 years na po yung nakalipas. Buhay pa naman po ang aming negosyo. Praise God. Grabe po. Ganun po si Lord. Talagang, ang mga salita po niya ay buhay. Mas buhay po yan kesa sa kasinungalingan ng kaaway na pilit niyang sinisiksik dyan sa isipan mo. Mas buhay ang mga salita ng Panginoon. Amen? Ayan. So, next po is replace. Una, Word of God. Pangalawa, you recognize. Ito ba ay galing sa Panginoon o ito ay FYP ng kaaway? Yan. Ito ba ay kasinungalingan ng kaaway na nais niyang ipaisip sa akin? Gwapo ka, bro.
Gwapo ka. Maganda ka. Tayo po ay nilikha ng Panginoon na maganda at gwapo. Kawangis po tayo ng Panginoon. So, wag mong iisipin na hindi. So, third is replace. Ano pong replace? Pag merong pinapaisip sa atin ng Panginoon na mga bagay na hindi totoo, hindi naayon sa Kanya, i-replace po natin agad yan ng salita ng Panginoon. Ako po, gusto ko pong i-share sa inyo to kasi ito very useful po sa akin. Daily, ginagamit ko po siya talaga sa buhay ko. Meron po sa akin Bible verse na laging pinare-recall si Lord. Kasi syempre po, nakakarinig na tayo ng salita ng Panginoon. Alam na din naman po natin minsan kung ano yung sa Kanya, ano yung hindi sa Kanya. Sometimes lang minsan naniniwala pa rin tayo dun sa hindi sa Kanya. But sometimes pag dumaan, alam na natin kung kay Lord yun o hindi eh. Kaya kailangan meron tayong nire-replace doon. Ako po pag meron ako naiisip, either temptation or anything na negative, fear, yan, pinapaalala na po sa akin ni Lord ang Bible verse na Philippians 4 verse 8. Pag meron na po ako naisip na hindi naaayon sa Panginoon, sabi ni Lord, whatever is pure, whatever is admirable, whatever is lovely, whatever is true, praiseworthy, and excellent, think about these things. Yan. I'm sharing this to you, brothers and sisters, kasi talagang grabe po yung word of God na yan. Philippians 4 verse 8. Basahin ko po siya sa Tagalog. Mga kapatid, lagi niyong iisipin ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Diyan akong tinitira ni Lord sa kagalang-galang. Hindi, joke lang. Hindi, alam niyo po, yun yung paminsan may naiisip ka, tapos, the Lord said, whatever is pure. Bigla lang po siyang nagpa-pop up eh. Alam niyo po yun? Kaya ako naman napapaalalahan, thank you Lord. Alam niyo po yun? Kaya napakaganda po ng mga salita ng Panginoon. So third, gagawin po natin is replace. Kung meron po kayong takeaway, may this be one of your takeaway. Philippians 4 verse 8. Whatever is pure, whatever is lovely, whatever is excellent and praiseworthy, think about these things. And ito po, gusto ko din i-share sa inyo, 2 Corinthians 10:3-5, napakaganda din po nito. Sabi po dito sa 2 Corinthians 10 verse 3-5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ang ganda po nito kasi dito sa 2 Corinthians 10:3-5, pinapaalalahanan po tayo ni Lord na ang weapon po na meron tayo sa ating isipan has the divine power to break and demolish strongholds. Ang ganda po nun, yung mga strongholds, mga tanikala na ilang taon nang naipitpit sa ating isipan. Through the divine power of the Word of God, through His Spirit, we can demolish strongholds. Ang ganda po nun, di ba? Taking captive every ideas through the submission, through the obedience in Christ Jesus. Ang ganda po nun yung kunwari may naisip ka na negative, pero alam mo na you take it captive agad doon sa kaisipan ng Panginoon. Obedience. Pag sinabi niyang ito ka pa. O, iniwan ka na naman ni Lord, di ka na naman pinakinggan. O, yan lang, di pa mabigay. Yung mga ganun. Huh? No. You say no to the enemy.
and you give them the word of God. The Lord loves me. He gave His Son for me. What else can He not give me? He has provided everything for me. He is my victory. He is my healing. Ang Panginoon ang aking kagalingan. Ang Panginoon ang aking provision. Alam niyo po yung kapag meron ka ng, kung meron ka ng Lord, kung meron ka ng Jesus sa buhay mo, meron ka ng lahat. Dumadaan man po tayo sa mga pagsubok. Alam ko po, iba-iba lang ang pinagdadaanan natin. Katulad po ng last na naituro ko, habang nandito sa mundo, meron po tayong mga pinagdadaanan. Hindi po tayo exempted. Pero pag nandiyan ng Panginoon ang laging nagpapaalala sa atin, sa ating isipan, kaya po nating i-break ang mga strongholds sa ating isipan. We are not cursed anymore. Yung paniniwala na ko, dumadaloy yan sa kasi sinumpa. Wala pong katotohanan yan. Huwag po nating paniwalaan. Amen? Lahat po yan ay napagwagian na ng Panginoong Jesus sa krus kahit ang kamatayan. Amen? Yan. So all strongholds you take captive in obedience to the mind of Christ. At ang mind of Christ po na yan, brothers and sisters, you already have that. There is one thing also, we accept and believe. That is the fourth one. We accept the Word of God. We trust the Word of God. Then and only then, na hindi na lang po tayo basta naniniwala, nagagamit po natin siya sa ating buhay kasi meron tayong pagtitiwala. Alam niyo po, ang ganda ng testimony ni Sister Lina kanina, nagkwekwentuhan kami. Gusto ko nang i-preempt Kaso siya na lang po ang magkukwento. Pero talagang pag nagtiwala ka sa Panginoon, pag niyakap mo ang mga katotohanan na sinasabi sa atin ni Lord, we will live a transformed life. A different life. Hindi po yun magagawa ng tao para sa atin Salita lamang po ng Panginoon. And naniniwala po ko, very powerful po ng Word of God. It encounters us if we accept Him and trust Him. Bakit po? May mga mukha po kung nakikita dito na wala naman dati dito. Amen? Yan. But because of the Word of God, we are being transformed daily. All we have to do is accept and trust. Sabi nga po sa 1 Thessalonians 2:13, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang Kanyang salita, hindi ninyo ito tinignan bilang salita lamang ng tao. Yan. Pag merong nag-a-advise sa atin ng mga salita ng Panginoon, akuin po nating ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. Kasi ang mga salita niya ay hindi salita ng tao, salita po yan ng Panginoon. Kaya kunwari, pag may pumunta ka for a godly advice at pinagsabihan ka, or kahit may narinig ka na salita ng Panginoon, akuin mo na, nangungusap sa akin si Lord. Kasi ang salita niya ay hindi salita ng kausap mo, salita mismo ng Panginoon yan para sa'yo. Kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga naniniwala at sumasampalataya. So all you have to do is to accept and trust the Word of God. And 5 po is we pray about it. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga sarili para magkaroon po tayo ng renewed mind. Alam niyo po, napakagrasyoso ng ating Panginoon. Hindi, yung minsan mas tough tayo o mas malupit tayo sa ating sarili. Pag minsan nagkakamali tayo, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, naunawaan po ng Panginoon yon. Nauunawaan niya na minsan nadadapa pa tayo. Pero He's very proud kasi the next day or in a few moments later, bumabangon po tayo ulit. Yan. Diyan po napaproud si Lord. Very gracious po ang ating Panginoon. So we just continue walking and walking with His help. Amen? So patuloy po nating panalangin ang ating sarili, lalo na yung mga, sino po dito ang overthinkers? Ako lang. Ako lang. Yan. Minsan po, minsan matutulog na ako. Tulog na ang lahat. Matagal nang humihilik si PJ. Basang-basa na yung unan niya. Yung utak ko, tumatakbo pa. Alam niyo po yun. Hindi siya sprint Alam niyo po yun. Pero wala po tayong ibang gagawin sa mga gabi na pinapaisip tayo at hindi tayo pinapatulog ng kaaway o ng mga isipin sa buhay. Manalangin po tayo sa Lord. Kaya magbasa po tayo ng Biblia.
Kasi hindi, joke. Kasi ipapayapa po ng Panginoon ang puso natin. Amen? Yan. So, sa mga panahon po na yan, manalangin. And next po and last, yan, is that we remember. Number one, ano po yung sa ating pagkakaroon ng renewed mind? Unang-una po, wala pong ibang makakapagbago sa buhay natin, maging sa ating isipan, kundi ang ating, ang salita ng Panginoon. Pangalawa, we recognize, ano po ba yung mga thoughts na tumatakbo sa ating isipan? Sa kaaway po ba yan o sa Panginoon? So kung sa kaaway yan, let us take captive every thought against the knowledge of God in obedience to Christ. So yun po ang ating gawin. Let us isipin po natin ano yung kalugod-lugod sa Kanya, ano yung pure, ano yung lovely. Yan. And pang-apat, we accept every word that we believe. Minsan, ang bilis po nating maniwala sa, TikTok. Kaya every umaga, nagtitimpla ka na ng ano ba tong roots na to? Tinitimpla mo kasi nakakaliit ng tiyan. Yung sinabi ni Lord, anak, minamahal kita. Doon ka parang hirap na hirap maniwala eh. Sino bang gumawa sa atin? Si Lord naman, di ba? So sa Kanya tayo maniwala. Yan. And panlima, manalangin po tayo. And pang-anim, let us remember. Kung meron man po tayong makakalimutan dito sa mundong ito pong wag nating kakalimutan. Let us not forget all the good things that the Lord already did in our lives. Amen? Si Papa po nakalimutan na niya ang lahat. Pero salamat sa Lord, hindi niya nakalimutan ang God bless. Ang Amen. Yan. Kasi po talagang ating physical magde-deteriorate, even our brain. Pero yung spirito po natin, yan, yung naiimbak sa atin na salita ng Panginoon, hindi po natin makakalimutan yan. Kasi sa mga panahon na talagang feeling natin wala na tayong pag-asa, balikan natin yung mga panahon na the Lord gave us our breakthroughs. Yung parang akala natin hindi na natin malalagpasan to, pero dati nagawa na eh. Ginawa ni Lord sa akin to, kaya imposibleng di rin niya ako tutulungan ngayon. Amen? Alam niyo po itong Deuteronomy 4 verse 9, napakaganda po itong sinabi ni Moses. Si Moses po kilala niyo? Siyempre po, si Moses. Si Moses po ang prophet noong mga panahon na mga Israelita ay nabihag sa Egypt. Siya po yung prophet na may tungkod, na nagtaas ng tungkod. Ano pong nahawi? Ang Red Sea, ang dagat. At doon po dumaan ang mga Israelita. So sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa Promised Land, never po silang iniwan ng Panginoon. Binigyan sila ng mana, ng pagkain, lahat ng hurdles na nadaanan nila, hindi po sila iniwan ng Panginoon. Ito pong sinabi ni Moses sa bayang Israel, Deuteronomy 4 verse 9. Na alam kong yun din ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang isipang ito ay mabilis makalimot. Yan. Ako po sobrang bilis kong makalimot. Alam ni Mitch at ni Andrew yan. Bilang sila po ang kasama ko sa... Alam niyo, kakatanong ko lang, Drew, anong date ngayon? 19. Maya-maya wala pang isang segundo. Ano nga ang date? 19. Ganon. Ang bilis po makaisip ng makalimot. Pero kung meron po tayong hindi makakalimutan, yan po ang kabutihan ng Panginoon dapat. Pinaalala ni Moses sa bayang Israel. Moses told the Israelites, Deuteronomy 4 verse 9, watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. And teach them to your children and to their children after them. Praise God. Sa Tagalog po sabi, huwag niyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro niyo ito sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. So, yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Ano man po ang mga mabuting bagay na naranasan na natin sa Panginoon, huwag po nating kakalimutan. At ang ganda po dito, na ipasok ang ating children's pasok.
Siyempre po, hindi lang po yan para sa atin. Higit sa lahat, ang lahat ng mabuting bagay, mga magulang na nandirito, salamat po pala sa inyong pag-trust na dalhin dito ang inyong mga anak sa ating simbahan. Wala pong kalugihan ang paglapit ng inyong mga anak sa Panginoon. Ito po ay biyaya bawat isa sa atin. So lahat po ng salita na naririnig natin bilang mga magulang, yan po ang ating ituro sa ating mga anak. Ang kabutihan po ng Panginoon na naranasan natin at patuloy na nararanasan, ipanalangin po nating makaabot at makarating sa ating mga anak. Ang unang-una pong magiging vessel, walang iba po kundi tayo pong mga magulang mismo. Amen? Ayan, ganun din po ngayong umagang ito, aalalahanin po natin ang lahat ng mabuting bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. We will be celebrating communion this morning and the Lord just wants us to remember. Alam niyo po, hindi lang po ako ang nagsasabi na alalahanin natin. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsasabing, alalahanin niyo ako. Lagi niyo akong alalahanin. Let us remember the goodness and the finished work of Christ on the cross this morning. So, ang prayer ko po, my brothers and sisters, is that through the Word of God and through the help of the Holy Spirit, patuloy po na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating isipan upang magkaroon po tayo ng pagbabago ng ating pamumuhay. Sige po, worship team. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And so, sabi po ng Panginoon, alalahanin niyo ko in remembrance of me. Nais po ng Panginoon na alalahanin natin ang tinapos niyang gawain sa krus. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us continue this morning as we partake in our communion. Let us continue to be reminded ng lahat ng mabuting bagay na patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Higit dyan ng tinapos na niyang gawain. Sabi ng Panginoon, kayo ay tagumpay na, kayo ay malaya na, at kayo ay buhay na dahil pinagtagumpayan ko na yan sa cross. Ang kanyang katawan, ang kanyang dugo na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Yan po ang reward ng lahat ng mananampalataya. At we are so blessed, my brothers and sisters, because this morning, tayo po ay nasa hapag ng Panginoon na patuloy na inaalala ang kabutihan niya, ang kanyang pagmamahal. Hindi po siya nagtatangi. Ngayong umagang ito, wag po nating isipin, hindi ako karapat dapat yan. Bagkus, brother, sister, ikaw ay inimbitahan niya sa piging na ito. Because there's always a reason to celebrate because the Lord has already won our lives for us. Kaya ngayong umagang ito, pinapanalangin ko po mga elemento na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay mo. Maraming salamat po sa katawan mo, sa dugo mo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, hindi ka nagtangi. Pero ang iyong pagkamatay ay para sa aming lahat. Noon pa man, Panginoon, noon pa man alam mo na, Panginoon, kung sino ang iyo, Lord God. At maraming salamat sa pagbilang sa amin, Panginoon, na nararapat, righteous, Panginoon, dahil sa iyong ginawa. Maraming salamat na naimbitahan kami, Panginoon, sa piging. At maraming salamat dahil ikaw mismo ang nagsabing, alalahanin mo ako, anak. Alalahanin mo ako. Ang mga elemento po ito maging kagalingan namin, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Mga uri ng maling kaisipan, Panginoon, palayain mo po kami dito upang kami ay tumira at maging malaya sa liwanag mo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga elemento mong ito na gagamitin mo para sa aming magkakapatid sa umagang ito. Salamat sa biyaya ng buhay mo, sa iyong dugo, Panginoon, at ang iyong katawan.
Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y dinilis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa wala nang mas lalakas. Walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Wala nang mas lalakas. Walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay tinubos ng iyong dugo. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y dinilis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa tinapos mo sa krus. Maraming salamat, Lord God, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Mula sa madilim naming buhay, Lord, na ito kami ngayon. Nagsiselebrate, Lord God. Masayang-masaya, Panginoon, na kinikilala ang lahat ng mabuting bagay na pinagkaloob mo sa amin. Kami ngayon, Panginoon, ay nasa liwanag na. Maraming salamat po. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinira-piraso niya iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na nagpatibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katawan, sa iyong dugo na ipinigay sa amin, Lord God. Alam namin ngayong gumagang ito sa aming pagsasalo-salo, Lord God, sa aming pag-alala sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pinapagaling ang bawat isa sa amin, sa aming isipan, sa aming spirito, sa aming mga emosyon, Panginoon, maging sa aming pisikal na pangangatawan. Ang kagalingan ay patuloy mong pinadadaloy. Patuloy mong pinadadaloy, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ngayong umagang ito, Lord God, we are just thankful. We are so blessed. Kami po ay masaya, Lord God, na muli mo kaming sinamahan. Alam ko, Panginoon, na patuloy na
pag-aalalahanan mo kami na iyong mga salita sa araw-araw dahil nais mong magtagumpay ang iyong mga anak. This morning, Lord God, I would also like to pray for Pastor Noel. Nasan man siya, Panginoon, ganon din si Pastora Michelle. Panalangin naming lahat ang kalakasan, ang matibay na pangangatawan, ang good health, Lord God. Anuman, Panginoon, ang mga bagay na inilagay mo na sa kanilang buhay noon, patuloy mo itong pag-alabin sa kanilang mga buhay. Ang direksyon mo, Lord God, ikaw ang siyang mangungusap sa buhay nila at ang purpose kung bakit sila nandun, Panginoon, alam namin, pare-pareho naming makikita, Lord God. At patuloy na nga naming nararanasan dito sa lugar na ito, Lord God. Wala pong naglingkod sa inyo na nalugi, Panginoon, maging ang kanilang mga anak. Pagkaingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy na gamitin, Panginoon, upang maraming tao pang makakilala sa iyo. Ganon din, Lord, ipinapanalangin ko pong lahat ng may kaarawan sa buwan ng Mayo. Lalong-lalo na po si Sister Lina, Lord God, na kaarawan ngayon, patuloy mo po siyang palakasin ang kagalingan ng kanyang mga mata, Panginoon, ay patuloy naming pinapanalangin bilang isang buong pamilya. Ganon din, pagkaingatan mo at magpakilala ka sa buo niyang sambahayan, lalong-lalo na sa mga minamahal niyang anak. Ganon din kay Mami Shirley, Lord God, maraming salamat sa buhay niya na magdiriwang ng kanyang birthday tomorrow. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo sa kanya, Lord God. Sabi nga ng iyong salata, I am He, even in your old age, I am He who will take care of you. Kaya maraming salamat sa buhay niya, Lord. Naranasan niya na makasama pa kami, naranasan namin na makasama siya at ang kanyang buong pamilya, ng kanyang mga anak na naglilingkod at nagpupuri sa iyo. Alam ko, Lord, na yan ang pinaka-best gift mo kay Mami Shirley, Lord God. Kaya ang pamang panalangin niya sa kanyang puso, Panginoon, patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya ito. Ganon din ang lahat na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Mayo. Wala po kang ibang panalangin, kundi anuman ang desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Ipagkaloob mo po ito, maging ang mga bagay na imposible sa iyo, Lord God, wala pong imposible. Maraming salamat sa lahat ng mga magulang, Panginoon. Wala po kaming ibang panalangin, kundi patuloy kang magpakilala sa amin upang maipakilala ka rin namin ng tama sa aming mga anak. Ang mga kabataan, Panginoon, na nakasama namin sa VBS, we just want to thank you for their lives. Continue to protect them. Continue to guide them, Lord God. Give them your wisdom. Give them your heart, Father, so that through them, their parents, their brothers and sisters will also know about you through these children. And we are praying for a place, Panginoon, para sa kanila na kung saan maipapagpatuloy namin ang VBS, hindi lamang every summer, pero every Sunday talagang ang programa para sa mga kabataan ay maipagpatuloy. Ang iyong mga salita ay patuloy na maitanim sa mga batang ito, Panginoon, maging sa mga youth, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na ginagawa mo sa aming simbahan. Ang lahat ng mga naglilingkod at may pusong nais na maglingkod, patuloy mo po kaming pagkaingatan sa lahat ng aming kinakaharap sa araw-araw. Ikaw po ang mapapurihan sa amin, sa aming buhay na ito. Walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Wala po kaming ibang masabi, Lord, kundi thank you. We just want to thank you, Lord God, and we are praying for a renewed mind daily so that our lives and the lives of our family will be transformed. Ganun din po ang mga kapamilya namin, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo o hindi ganun pa kainit ang pagkakilala sa iyo. Panalangin namin, Panginoon, that your day for their lives will come. Your appointed time, your encounter for them will also come, Lord God. This is my prayer, Lord God, that each and every one, every knee will bow, every tongue confess that you, Jesus, is the only Lord and King of our lives. We thank you, Lord, and we give you back all glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We are so blessed. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagpala po ang bawat isa sa atin. Amen? Yan. And bago po ko umalis dito sa pulpit, nais ko pong tawagin ang mga May celebrants.
Yan, at ipanalangin po natin sila. Let us all celebrate dito po mismo sa stage. Mami Shirley, come here kasi birthday ko din. Sis Lina, sa stage kasi birthday ko din. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Sis Flossie din pala. happy birthday. Ma'am Nori, Ate Dietz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Thank you, Lord. Sagot na po ni Sis Flossie ang... Thank you, Lord. Happy birthday po sa ating lahat. Patuloy tayo po tayong pagpalain ng Panginoon. Po, happy birthday, Sis Lina, ngayon. So patuloy po tayong pagpalain ni Lord. Sabi po niya sa number 6, 24 verse 26, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Blessed Sunday, brothers and sisters, here in Christ Life Church. Yeah.